Napuno ng kulay at saya ang pagbubukas ng Little Chinatown Experience sa Session Road doong Sabado at Linggo. Ito'y sa pagdiriwang ng Filipino-Chinese community ng Baguio sa Mid-Autumn Festival. Kaya ang pamilya nila Andrea dito na sinulit ang kanilang weekend. Kasi ang dami-dami ng mga tindahan. Tapos parang ang ganda nung kung napanood nyo kanina yung parade, parang siguro maybe that shows love, that shows friendship, Filipino and Chinese. Siyempre masaya kasi at least there's a Filipino Chinese relationship, no? Sana tuloy-tuloy to. Tuloy-tuloy para yung friendship may problema man ang bawat pero dapat yung friendship natin tuloy-tuloy pa rin. Ang naturang selebrasyon, ang ikalawa sa pinakamalaking selebrasyong ipinagdiriwang ng Filipino-Chinese community kasunod ng Chinese New Year. Bagamat makulimlim, tuloy pa rin ang kasiyahan. Actually, we were really worried because we heard that there was a typhoon coming in. But thankfully, wala naman pong bagyo. So pinagbigyan tayo and ayun nga. So with the good weather, everyone can enjoy. Likewise, dito sa Baguio, di ba? We celebrate it together kasi yung Chinese at Filipino communities dito sa Baguio, isang family lang naman sila eh. We depend on each other. One cannot be without the other. Hindi kami mabuhay kung hindi sa mga Filipinos. Ang Mid-Autumn Festival ay pinagdiriwang bilang pasasalamat sa magandang ani at panahon rin ito ng pagsasama ng pamilya, mga kaibigan at iba pa. Every year namin na sineselebrate, and even though Chinese kami, we're still also Filipino at heart. So itong event na to, super important siya kasi we're celebrating the full moon and the harvest season in China. Also in the Philippines naman, meron tayong harvest season. Kaya we want to celebrate with our Filipino sisters and brothers na even though hindi po kayo Chinese, we can celebrate the spirit of harmony and gratefulness together. Ipinagdiriwang ang Mid-Autumn Festival tuwing huling linggo ng Setyembre bilang tanda ng pagtatapos ng anihan bago ang pagsisimula ng taglamig at tanda na rin ng pagtatapos ng Ghost Month. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headline.